Abay, inako po ni Senador Bato de la Rosa ang umiikot na draft resolution para ibasura ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakapaloob sa draft resolution na wala na umanong sapat na oras ang Senado para aksyonan ang articles of impeachment sa June 11. Matapos ng araw ang 19th Congress at hindi maaring tumawid ang impeachment trial sa susunod na Kongreso. Ibig sabihin, may tuturin na pong de facto dismissed ang impeachment na kay VP Sara na dapat na po'y agad ng ibasura. Ayon po naman sa leader ng Senado na si Senador Chis Escudero, maituturing pa lamang daw na scrap of paper ang resolusyon dahil wala naman daw naghahain ito sa plenaryo. Pero kung meron daw itong maghahain sa plenaryo, ay ito raw po'y agad nilang pagdedebatihan at pagbobotohan. Hanggat wala daw, manatiling sa June 11 daw ang pagbasa po ng articles of impeachment at magkakaroon nga ng pag-convene o pagbuo ng Senado bilang isang impeachment court. Abangan po ang ating diskusyon sa isyong ito maya-maya po lamang kasamang ilang po mga eksperto sa mga panuntunan at batas. Umalma naman po mga kongresista sa isinusulong na resolusyon ng ilang senador para nga maibasura ang impeachment laban po sa vice-presidente na si Sara Duterte. Ayon po sa House Prosecutors, hindi pwedeng i-dismiss ng Senado ang impeachment dahil labag po ito sa saligang batas. Nakasaad daw kasi sa Article 11 ng Konstitusyon na kapangyarihan ng Senado na magpasya sa lahat ng usapin ng impeachment. Pero wala kahit anong binanggit tungkol sa dismissal o pagbasura ng reklamo. Ang ibig sabihin mga kapatid, obligado ang Senado na litisin at magpasya kung iaabsuelto ba o tuluyang i-convict si VP Sara. Tinawag namang garapal ng Makabayan Bloc ang Senado kung ibabasura lamang ang impeachment complaints. Nakakahiya raw na may mga senador na gustong ma-dismiss ang articles of impeachment. Lalo't kahit si VP Sara nagsabi naman na handa siyang harapin ang mga reklamo. Sa ilang pang balita, bumuwelta po naman si PNP Chief General Nicolas Torre III sa mga banat sa kanya ni Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte. Matatandaan pong tinawag ni Mayor Baste si Torre na umano'y attack dog ng administrasyon. Kinupsyon din po ng Vice Mayor ang anyay biglang pag-angat ng ranggo ni Torre bilang hepe ng PNP. Pero ang sabi ni Torre, bakit daw hindi balikan ni Baste ang termino ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte? Tama. Kung saan una niyang itinalaga si Senador Bato de la Rosa bilang Chief PNP mula pa rin sa pagiging one-star general lamang. Pumalag din ang palasyo sa mga banat ni Davao City Mayor Baste Duterte laban po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tinawag kasi ng alkalde na palabas lamang ang pagbalasa ng Pangulo sa kanyang gabinete para alisin nga si Solicitor General Menardo Guevara na dating Justice Secretary ni dating Pangulong Duterte. Pero ang sagot ng palasyo, bakit hindi raw tanungin ni Baste si Guevara sa mga nagawa nito habang nasa pwesto. Pinapansin pa ba si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi? Can we expect any nice word from him for the President? O siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang mga idea? So, nakakaawa po. Yan nga po ang tining ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa iba namang mga tampok na balita, inanunsad po naman ng Health Department ang bagong patient appointment system sa San Lazaro Hospital sa Maynila na isa sa mga pangunahing HIV treatment center sa Metro Manila. Lain nitong padaliin daw ang pag-schedule online ng mga pasyenteng may HIV ng kanila pong konsultasyon, refill ng antiretroviral medications, pati na ang counseling. Ma-access din po daw sa naturang website ang patientappointment.doh.gov.ph. Patuloy naman daw nangangalampag ang DOH na ideklara bilang isang pambansang public health emergency ang tumataas na kaso ng HIV.